Magandang umaga po mga minamahal kong kapatid sa Panginoon. At sabi po ng iba ay kapag maulan o may bagyo, masungit ang panahon. Kaya lang, sa atin po ay alam natin na yung panahon na yon ay kasama sa mga itinakda ng Panginoon na mangyayari at magaganap. Ano? Ang biyaya lamang ng Panginoon ay tayo, sa kabila ng mga ganong nararanasan ay idinako ng Diyos doon sa lugar na kung saan ay sama-sama tayo na magpapalakasan, sama-sama tayong mamaya ay kakain at nandoon yung kagalakan. At bago ho yun ay tayo dumating doon sa mga tagpo na yon ay sama-sama ho natin na pagsalu-saluhan yung mabuting balita ng Panginoon na ako po sa umagang ito ang naatasan. Ang pag-aaral po natin ay paalala ng mga sumulat ng mga apostol doon sa mga Hebreyo, na doon po sa kanilang panahon ay nais pa nilang balikan, nais pa ho nilang balikan yung mga Hebreyo dahil yung mga Hebreyo naman ang unang nakaalam, Hindi ho yung hintil ang unang nakaalam ng kaligtasan, kundi sila po ng mga Hudyo na kapanahunan na yon ay napangaralan ng mabuting balita ng Panginoon, ng mga apostol, And then pinapaalala po sa kanila na yung mga dati ay huwag nyo nang balikan. Yung mga pagsamba na nakatulad noon, sapagkat yon ay mga lumipas na at nandoon na yung naialay na yung tunay na handog para doon sa katubusan ng mga kasalanan. Bagamat yun ay kasama at bahagi ng pag-alaala, ay yung pong mga nauna na yon ay mga larawan ng mangyayaring kaganapan doon sa paghahandog ng sa pagtubos doon sa kasalanan na meron yung tao, So ang nais po ng mga apostol at nila na ipaalaala ay huwag niyo nang balikan yung mga alalahanin, yung mga dating yung reliyon. Huwag niyo nang balikan yung mga dating pag-aalay upang mapatawad kayo doon sa mga kasalanan na inyong naigagawa. Sapagkat naisaganap na yung handog na kalugod-lugod para sa katubusan ng ating mga kasalanan. At sino po yung handog na yon, mga minamahal? Sino? Yung pong Panginoong Hesus. Yung Diyos na nag-alay ng buhay, hindi lang para kay Elder Magit, kundi para po sa bawat isa sa atin na nandito sa center, maging doon po sa mga kapatid natin, nakasama ho natin sa pagsamba sa umagang ito doon sa Zoom meeting. At ito ho ay paalaala na huwag nyo nang balikan sapagkat ang tunay naman na tagumpay at ang tunay na naranasan na natin iyong kaligtasan na yon ay dahil doon sa Diyos na nag-alay ng buhay doon sa bawat isa sa atin. At ang atin pong aaralin sa umaga pong ito ay ang pamagat po ng ating pag-aaral ay alagaan ang pananampalataya. Wala hong isang binhi na naitanim na siya ay lalago at bubunga kung hindi ho siya aalagaan. And I am consider ang sarili ko as a farmer dahil doon ho naman ako lumaki bilang isang magbubukid sa Batangas at wala akong ibang alam na trabaho at that time kundi magsaka, And then wala hong tanim na pagkatapos mo siyang mailagay doon sa lupa ay dediretso na siyang tutubo, mamumulaklak at talagang bubunga ng sagana. In my own na naranasan ay wala hong ganon. Kailangan mula doon sa binhi ay alagaan mo na siya
para dahan-dahan siya na lumago at ng paglago niya ay mamulaklak siya. Pagkatapos niyang mamulaklak ay bubunga siya at pagkatapos ayun na po yung harvest. So, yun po yung pag-aalaga. At tayo rin bilang mga magulang, inaalagaan natin yung ating mga anak, hindi ho ba? Tama ho ba? So, bagamat may mga pagkakataon na tayo ay naiinis, ay yun mga kinikita natin, yun mga bagay na meron tayo, ay atin pinipilit na isapat sa kanila. Para nang sa ganon ay maibigay natin at matapatan yung sana at dapat na kanilang mga tagumpay doon sa kanilang mga buhay. At hindi po bilang isang magulang, ako I thank God na iyon yung aking naisin na makaabot sila doon sa mga pangarap na yon. Pero isa ang aking hinihiling lagi sa araw-araw ng buhay. Sa pag-abot ng mga pangarap na yon ay unahin ang Diyos. Unahin nila ang Panginoon. Maari marami yung mga daraanan sapagkat ito yung buhay natin. Pero wala isang achievement ng buhay, wala isang pinakamahalaga na mararanasan yung isang tao, kundi yung makilala niya ang Panginoon sa kanyang buhay. At habang may hininga siya, habang humihinga siya, nakakapit siya doon sa angkla ng Panginoon, yung Diyos na nagbigay sa kanya ng buhay. At pakibasa, Ate Bea, please. Hebreo, Kabanata 10, talata 34 hanggang 39. Dinamayan ninyo ang mga nakabilanggo at hindi kayo nalungkot nang kayo'y agawan ng ari-arian, sapagkat alam ninyong higit na mabuti at nananatili ang kayamanang nakalaan sa inyo. Kaya't huwag kayong mawawalan ng pananampalataya sa Diyos, sapagkat dakila ang naghihintay na gantimpala para sa inyo. Kinakailangan kayo'y magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ninyo ang kanyang ipinangako. Sapagkat kaunting panahon na lamang, hindi na magtatagal at ang darating ay darating na. Ang matuwid kong lingkod ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngunit kung siya'y tatalikod, hindi ko siya kalulugdan. Ngunit hindi tayo kabilang sa mga tumatalikod at napapahamak, kundi sa mga may pananampalataya at naliligtas. Thank you po. Sabi po dyan, ngunit kung siya'y tatalikod, hindi ko siya kalulugdan. So, sino yung tatalikod? Hindi ba yung nananampalataya na? Hindi naman tatalikod yung unbeliever dahil nandun siya doon sa kalagayan na kung saan ay nandoon siya. Kaya ang binabanggit diyan, kung siya'y tatalikod ay hindi ko siya kalulugdan. Sabi rito, ngunit hindi kayo kabilang. Sabi diyan, hindi kayo kabilang sa mga tumatalikod at napapahamak, kundi sa mga may pananampalataya at naliligtas. Posible ho ba na yung isang Kristiyano sa ngayon ay tumalikod sa pananampalataya? Posible ho ba? Posible. Posible ho yun. Posible na yung mananampalataya ay kasabay ng kanyang sinasabi na siya ay Kristiyano pero nabubuhay siya doon sa mundo na walay sa Panginoon. Kaya ito ay babala na hindi kayo kabilang sa tumatalikod. Baka lang mapabilang kayo. Kaya yung paalaala nung may akda is tatalikod ay hindi niya kalulugdan. Naranasan na nung tao o ng Kristiyano yung habag at awa ng Diyos. Diba? Kaya lang, kung kasabay noon ang kanyang hindi nababago yung kanyang puso, yung kanyang isipan, yung kanyang damdamin, posible na mapunta siya roon sa pagtalikod sa Diyos. Kaya lang, habang nandito pa ho tayo, habang sama-sama ho tayo, alam po natin na hindi po tayo tatalikod sa Panginoon. Yun ho yung isang biyaya na meron ho tayo, na tayo
ano man ho yung sitwasyon ninyo, ano man ho yung nararanasan ninyo, hindi ho yung daan para tumalikod tayo sa Panginoon. Wala hong ibang daan na tayo ay tatalikod. Sabi ho ni Pablo, kahirapan, kasiganaan, kalungkutan. It never happens kung talagang tayo ay magtitiwala doon sa Diyos na ating sinasamba. Ano ho. So, dapat, para hindi tumalikod, ano ho yung dapat nating gawin? Ano ho yung mararapat nating gawin? Pangalagaan. Alagaan yung pananampalataya na meron ho tayo. Paano nga po ba mapapangalagaan ang ating pananampalataya? Sabi ko nga ho kanina, yung isang binhi ay hindi naman pagkatapos matanim ay tutubo na ng diretso. And after a couple of weeks, a couple of months, ay darating na tayo at babalik. It a harvest. Ano? Katulad ho ngayon na sa pabago-bagong klima at ng panahon, hindi na ho katulad ng dati na alam mo na yung panahon na yon ay maganda yung harvest. No? Kasi ho, minsan bigla na wala namang bagyo ay may bagyo. Ano? Hindi na ho yung katulad na noong ang palay ay itatanim mo ay tutubo siya ng medyo maayos. Kung hindi mo siya lalagyan ng pataba ay malamang na wala ho tayong aanihin. So, dapat ho ay maalagaan. Maalagaan natin yung ating pananampalataya. At paano nga po ba mapapangalagaan ang ating pananampalataya? Una, magpatuloy tayo sa paglilingkod sa Diyos at sa kapwa. Magpatuloy. Ano? Magpatuloy po tayo doon sa paglilingkod na ating ginagawa sa ngayon at kung wala pang paglilingkod ay maglingkod po tayo. Sa abot ng kakayahan na nakaloob sa atin ng Diyos. Hindi ho kailanman magtatagumpay yung isang Kristiyano kung hindi niya sasamahan at magiging gabay niya at magiging naisin niya na maglingkod sa Panginoon. Alam niyo ho kung bakit? Marami ho talaga na dadaanan yung Kristiyano. Pag may sabi sa inyo na easy yung buhay Kristiyano, ay delikado po yun. No? Baka easy siya dahil kung kailan niya lang gustong sumamba, ay that's an easy way. Dahil yun lang ho yung oras at yung panahon na meron siya. Kaya, purihin ho ang Panginoon doon sa mga patuloy na sa kabila ng mga sitwasyon, dumaan ho yung pandemic, may mga pangyayari ng buhay, naranasan ho natin yon at alam ho natin na hindi ho sapat yung ginagawa na pagsamba doon sa Zoom at sa FB Live at that time. Kaya lang, wala ho naman tayong kaparaanan na magawa at iyon ay maisagawa, kundi yun lamang ho yung mga pagkakataon na yon. At pagkatapos ho, noong pandemya na yon, ay mapalad ho tayo na nakabalik doon sa biyaya ng Panginoon. Di ba? So, dapat na at marapat na yung mga pagkakataon na yon ay tayo ay magpatuloy. Magpatuloy sa paglilingkod. Una saan? Una sa Diyos at doon sa ating kapwa. 18. Kaya nga, mga kapatid, tayo malaya nang makakapasok sa dakong kabanal-banalan dahil sa dugo ni Jesus. Binuksan niya para sa atin ang isang bago at buhay na daang naglalagos hanggang sa kabila ng tabing. At ang tabing na ito, ang kanyang katawan. Tayo ay may isang pinakapunong pari na namamahala sa sambahayan ng Diyos. Kaya't lumapit tayo sa Diyos ng may pusong tapat at may matibay na pananampalataya sa Kanya. Lumapit tayong may malinis na budhi, sapagkat nilinis na ang ating mga puso at hinugasan na ng dalisay na tubig ang ating mga katawan. Thank you. Sabi po dyan, tayo ay malaya nang makapapasok sa dakong kabanal-banalan dahil sa dugo ni Jesus.
maglingkod bilang mga pari. Hindi ho lahat ay tinawag na maging pastor. Hindi ho lahat ay tinawag na maging elder. At hindi ho tinawag na lahat ay maging mga awit, ano? Dahil kapag yung boses mo ay hindi talaga maaari at bigla kang nag-back up, ay biglang titingin sa'yo. Naku, no? Commercial lang ho yun. Diba? Kaya nga sabi ni Ate Sara, sabi niya, give up siya eh. Joke lang. So, yun ho yung ano, hindi lahat, hindi lahat ay biniyayaan ng ganon, na siya ay makapaglingkod doon sa ganong pagkakataon. Kaya lang, ang lahat ho ay may kakayanang maglingkod. Diba? Hindi pwedeng wala. Hindi pwedeng sasabihin mo, hindi maganda ang boses ko eh, pastor, hindi ako pwede dyan. Alam mo namang hindi ka pwede dyan eh. Hindi mo mong ipilit. Ay malay mo, magaling kang tumugtog. Diba? Magaling ka sa drums, magaling ka sa gitara, magaling ka sa organ. Pero yung boses mo hindi talaga pwede. Hindi doon ka lang. Pero, mayroon hong paglilingkod na tayong lahat ay may katawagan. Alam niyo ho yun? Yung bilang pari. Alam mo, yung bilang pari, lahat po tayo ay may katawagan ng ganon katawagan. Yung pagiging pari na tayo ay makalapit doon sa Diyos. Ang paglilingkod ho noon sa panahon ng Old Testament, sa paglilingkod bilang mga pari, ay isa hong napakahirap na nagawain sa sambahayan ng Diyos. Sapagkat yun hong punong pari ay kailangan na maghahandog siya ng dugo para sa kanyang kasalanan. Pagkatapos, maghahandog siya ng dugo para doon sa mga Israelita na makasalanan. At wala ho siyang maitatago sa Diyos. Siya ho ay papasok doon sa dakong kabanal-banalan at wala ho siyang maitatago sapagkat alam ng Diyos na maliit man na pagkakamali, mailiit man na bagay na hindi niya iniharap sa Panginoon, ay posibleng paglabas niya ay hihilahin po siya. Dahil pagka hindi ho siya tapat yung paglapit na yon, mabigat ho. Magbubunga ho yun ng kamatayan sa kanya. Hindi ho madali. Hindi ho madali noong mga panahon na yon. Hindi ko ho naman sinabi na ngayon ay madali. Kaya lang, dati ho ay may restriction tayo. Ano ho yung restriction? May restriction dahil bakit kayo naging malaya, di ba? So ngayong malaya na tayo, so dati may restriction ka dahil hindi ka malaya eh, no? Hindi ka pwede dahil yung pari lang o yung punong pari lang noon. Ngayon ho, malaya na kayong makapapasok sa dakong kabanal-banalan dahil daw po saan? Dahil sa dugo ng Panginoong Hesus. Dahil sa buhay ng Panginoong Hesus na inialay niya doon sa krus ng Kalbaryo. Sabi po diyan, kaya tayo ay may isang pinakapunong pari na namamahala. Saan daw po? Saan namamahala yung pinakapunong pari? Saan? Sa sambahayan ng Diyos. Ano daw ho yung dapat na merong tayo na attitude kapag lumapit tayo sa Panginoon? Sabi po diyan, lumapit tayo sa Diyos ng may pusong tapat. No? May daw po? Matibay na pananampalataya. At lumapit tayong may malinis na budhi sapagkat nilinis na tayo ng Panginoong Hesus. Hindi ho pwede na split, lalapit tayo sa Diyos. Banal ho yung Panginoon. Na ang akala natin ay superhero tayo. Na pagka ganun automatic. Dapat ho yung paglapit natin sa Diyos ay nandoon ho yung pusong tapat natin. Nandoon ho yung matibay yung pananampalataya mo sa Kanya.
at may malinis na budi yung lumalapit sa Panginoon. At yun ho yung biyaya at habag ng Diyos na yon na meron ho ang bawat isa po sa atin. Dati po ay, sabi ko nga kanina, ay may restriction. Dati ho ay yung kung tayo ho ay nagtatrabaho sa isang mga kumpanya na halimbawa yung mga nagmamanufacture ng mga sensitive na materials ano. So yun hong ID ay meron ho lahat tayo. Kung tayo ho ay lahat ay empleyado, may ID ho tayo. Kaya lang maaring hindi ka authorized dito sa area na ito dahil hindi mo pwede, kahit i-swipe mo yung ID mo ay hindi naman po pwede dahil may restriction ka. Dito ka lang sa area na ito po pwede. Halimbawa, ito lang yung production na pwede ka, ay hindi ka pwede dito sa kabila. Ano? At lahat ho tayo may ID. May ID ho ba lahat tayo? Yung karamihan. Diba? Lahat tayo may ID. May school ID, may company ID, may SSS ID, ano pa? Yung national ID na ang tagal-tagal i-deliver, ano? So, lahat yun ay ID. Kaya lang, ang pag pumunta ka ng Mercury Drug, o kaya pumunta ka ng McDo at Jollibee, para maka-discount ka, ano lang kung kinikilalang ID? Senior citizen ID, hindi ba? Hindi pwedeng dala mo yung SSS mo may discount ka. Ano? So, yun ho yung mga restriction, di ba? Pero tayo na naglilingkod at na ninanais ng maglingkod ng Diyos bilang mga pari, ay binigyan niya ng kalayaan na makapasok doon. Saan daw po? Doon sa dakong kabanal-banalan dahil sa dugo ng ating Panginoong Hesus. So wala na ho yung restriction. Ano? Any time of the day na nais natin at gustuhin natin na tayo ay lumapit sa Kanya, ay po pwede. Ano? Kaya lang, ano daw ho yung requirement? Kailangan tayo ay may pusong tapat, may matibay na pananampalataya at may malinis na budhi. Wala na ho yung restriction na yon. Vertical ho yun. Pag lumapit tayo sa Diyos, diretso na. Doon ho sa kadakong kabanal-banalat na nandoon ang Panginoon. At meron ho tayong padrino. Alam niyo kung sino yung padrino? Yung padrino, yung Panginoong Hesus. Meron ho tayong padrino na makalalapit tayo sa Panginoon. Anytime. Halimbawa, ito yung Panginoong Yahweh. Nandito yung Panginoong Hesus. Ito hong mga upo na yan para kay Elder Maget, para kay Kuya Russell, para kay Ate Marie, at sa bawat isa ho sa atin. Naka-reserve ho yun. Kung nanaisin at gagawin natin na tayo ay lumapit sa Kanya. No? Imagine ho yung pribileyo na yun. Imagine ho yung biyaya na meron ho tayo na nakakalapit tayo. Dati ho, ang hirap doon sa yung una, yung sinabi natin kanina. Na pagka hindi, tayo ho tuwing haharap tayo sa Panginoon, we are naked. Hindi ho pwedeng magtago tayo. Pwedeng magtago doon sa katabi natin. Pwede tayong magtago doon sa yung mga bagay na nararamdaman natin. Pero wala ho naman tayong maitatago sa Diyos. Wala. Lahat ho tayo ay alam niya kung sino tayo. Alam niya kung ano ho yung relasyon na meron tayo sa Panginoon. Alam niya ho kung yung paglilingkod na ginagawa at gagawin natin ay tapat. Huwag ho tayong maglilingkod dahil titingnan niyo ho yung sitwasyon lamang na kailangan dahil nahihiya ako kay pastor. Nahihiya ho ako kay Ate Pe dahil sa music. Huwag ho. Maglingkod ho tayo dahil mabuti ang Diyos. Maglingkod ho tayo dahil yung Diyos na yon ay marapat nating paglingkuran. Kaya bilang mga pari, tayo ho ay may pribileyo na makalapit po sa Kanya. Kaya lang, kung hindi po natin yun isasagawa sa ating buhay, hindi po natin mararanasan.
hindi natin mararanasan kung hindi tayo mananalangin. Paano naman tayo makakalapit sa Diyos at mararanasan yung umupo doon doon sa tabi, doon sa lugar na sinasabing katabi ng Panginoon. Kasama yung padrino, yung Panginoong Hesus na meron tayo. Kung wala ho naman tayong panahon upang hanapin ang Diyos sa ating buhay. Ano? Marami yung talagang maaring kumuha o umagaw ng atensyon para tayo ay makalapit sa Panginoon. Unang-una ho ay yung social media, yung internet, yung ipinadadala niya na ang haba ng oras na ganun ka lang ng ganun, pero you are enjoying that. No? Pero mo, gaganunin mo lang. Pero it takes time, it takes hours, hindi lang isang oras, kung minsan inaabot ka ng 2 oras. Pero ganun ka lang ng ganun. Bakit hindi natin gawin na palitan natin yun? Sa halip na yung cellphone, yung sinwagano natin ang ginaganon, yung Bible lang gawin natin ganun. No? Hindi kaya mas maganda yun? O patayin nyo yung cellphone, patayin nyo. Kahit may internet. Hanapin nyo yung Biblia. Yung oras, siguro sa simula, 5 minuto. Okay na, wag ng 5 minuto. Masyadong mahaba, ano. Yung 2 minuto. O sige, 2 minuto. Bukas, dagdagan mo ng isa. Di ba? Dagdagan mo ng isa, naging 3 minuto. Ay sa loob ho ng 1 buwan, 30 minutes na pala. Ha? Sa pananalangin, ganun din ho. Kung talagang may struggle, sa una, 2 minuto, 3 minuto. Every day you improve. Di ba? Siguro sa susunod na buwan, kaya ko nang mag-pray sa Panginoon ng 30 minutes. Ha? Kasi, tawag dito, pinractice ko eh. Pinractice ko. Hindi ko sinabing mag-pray kayo ng 30 minutes. Alam ko ho na baka mahirap. Ha? Lalo na kung mag-pray kayo, tapos gusto nyo pa, magmamadali kayo ng pagpasok sa trabaho o sa eskwela. Di ba? Hindi ho magagawa. Kung hindi nyo i-adjust yung oras. Ano? Kung ang sinasabi mong gising mo ay alas 6, ay mag-adjust ka kahit 15 minutes para may sagawa. Hindi yung matik na 1 minute. After a month, yung 1 minute, naging 30 minutes. Ang sarap ho na yun yung mararanasan ng isang mananampalataya na halos ayaw mong huminto na pasalamatan ng Diyos sa buhay mo. Diba? You pray for your country, you pray doon sa mga kapatid natin na alam nyo ho, yung lalong-lalo na yung ma-attend ng midweek service, na yung mga kapatid ho natin na nasa iba-ibang panig ng mundo na sobrang persecution na nahihirapan. Hindi katulad natin na kung minsan ang kalaban lang natin ay yung ating katamaran. Ano? Yung kalaban lang natin ay yung late tayo natulog. Kaya ang hirap nating gumising para sumamba sa Panginoon. Yun lang ho yung kalaban. Hindi ho katulad nung naipinagpipray natin doon sa open door. Thank you, Kuya. Na halos pag yun ho naramdaman natin, ano kaya yung buhay ng isang Kristiyano? Papatayin, iaalisan ng karapatan, susunugin yung mga bagay na meron ka. At ang hirap. Kaya ho, yun yung pagkakataon na to na may panahon pa po tayo at may lakas pa tayo na mayroon nakaloob ang Diyos. Ay gamitin na ho natin. Gamitin na ho natin doon sa paglilingkod sa Kanya. Una bilang mga pari. Sabi ko nga ho kanina, hindi ho naman lahat ay pwede ang pastor. Ay kung lahat tayo ay pastor ay napakarami. Ha? So lahat ho tayo ay tinawag na may isang katawagan. At yun ho ay yung tayo ay maging pari na tagapamagitan sa ating Panginoon. At kasabay ho noon, nung pagiging pari, ay pagsikapan natin na maglingkod tayo sa Diyos. Ano? Kung ikaw ay magaling sa computer at alam mo na pwede kang maglingkod, nandyan ho yung media. Ha? Kung magaling ka sa mga electrical,
At kailangan ho namin sa temple kasi kung minsan baka may mga kuryente ho na hindi ho naman talaga namin kabisado. And to be honest, hindi ko ho talaga kabisado bilang temple head. Hindi ko pwedeng sabihin na alam ko. At nandyan ho si Kuya Pids, ay ako ho pwedeng alalay ni Kuya Pids sa carpentry. Dahil hindi ho naman ako sanay talagang magkarpintero. Pwede ho akong taga-abot. Taga-abot lang niya. So yun ho yung mga paglilingkod sa ushering. So yun ho yung mga paglilingkod na ang lahat ay kaya niyang maisagawa. Kaya ho, na maambanggit ko na sa ngayon pa lang, meron ho kami sa music na gagawin at gusto ho naming gawin para ho sa bawat mga anak natin na gagawin ho natin sa tulong ho ni Ate Pe at ng lahat ng musician na nandito ay magkaroon ho uli ng pag-aaral yung mga bata sa pagtugtog, sa organ, dito sa drums, sa gitara. Ini-encourage ko ho yung mga magulang. Ini-encourage ko ho na kayo, pagka inilans na ho yun ng church, ay sikapin ho ninyo na yung mga anak natin ay bigyan natin at hikayatin na makiisa at magamit ho doon sa paglilingkod sa Diyos. Dahil hindi naman ho tayo tatagal ng matagal na panahon dito. Ang pinakamatagal na ho ay sabi nila ay 70 years old, 80 years old, and swerte mo na. And then ako ho ay 50 years old na. So kahit ho sabihin ko sa inyo na yung pagbubunot ay malakas pa, ay kuminsan ho, nangihina rin yung tuhod. Hindi na ho katulad ng magkasama kami ni Tatay Joe na kahit maghapon na nagbubunot at mas mahirap hong bunutin yung nandoon sa may, dito sa, dahil simento. So, sa amin ho, doon ho sa temple, marami pa hong kailangan. Marami pa hong manggagawa na kailangan ng music. Na kailangan na natutugtog. Sabi po, bilang mga pari, mayroon tayong pinakapunong pari, ang Panginoong Hesus na nasa piling ng Ama, sa dakong kabanal-banalan doon sa kalangitan. Malaya na tayong pumasok doon sa dakong iyon upang doon natin ilahad at ilapit sa Diyos ang ating mga dalangin at pamamagitan sa Diyos at sa kapwa. Kailangan lamang nating lumapit ng may pusong tapat, malinis na budhi, at sapagkat tayo nga ay nilinis na sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Paglilingkod sa kapwa at sa iglesia. Verse 24, sikapin din nating gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon, gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Thank you. Paglilingkod sa kapwa at sa iglesia. Sabi po dyan, sikapin din nating gisingin ang damdamin ng bawat isa. Saan daw po? Saan? Sa pamagitan ng? Yun? Pagmamahal. Sa pamamagitan ng pagmamahal doon sa kapwa at saan daw po? Sa paggawa ng mabuti. Hindi ho pwedeng sabihin nyo na yung mapagkunwari tayo doon sa pagmamahal na yun. Hindi pwedeng yung isang Kristiyano ay yun yung kanyang damdamin. Yun hong tao, pagkatapos na magkasala ni Adan, ayun na ho yung default ng tao. Makasarili. Sarili siya. Dati ho, nang hindi nagkakasala ang tao, ang buong tiwala niya ay sa Panginoon. He is totally dependent on God. Kaya lang, nung magkasala yung tao, mas believe siya. Mas naniniwala siya sa sarili niya. Doon sa ano man ho yung pagkakataon. Minsan, nagdidesisyon yung tao na para yung kanya lamang.
saka na lang lalapit sa Diyos, parang mali. Ha? Parang sablay. Kaya, yung damdamin ng tao sa kanyang kapwa ay aminin natin nung hindi pa tayo Kristiyano ay ganun. No? Yung pwede nating ibigay ay yung surplus lang. No? Ano niyo yung surplus? Yung sobra lang. Ha? Yung sobra lang ang baka pwede niyang ibigay doon sa kanyang kapwa. Pero tayo na nandito na sa iglesia na inaring mga anak ng Panginoon at binago ng Panginoon. Alam ho natin na hindi na ho iyon yung default natin. Kundi nagsisikap ho tayo na gisingin yung ating mga damdamin para doon sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Ano? Huwag nating kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng nakasanayan ng iba. Hindi ho kapag sasamba tayo ay parang magcha-charge tayo o magagasolina tayo sa church. No? Huwag ho yun yung maging mindset ng isang Kristiyano. Ay, pupunta ako sa church para magkaroon ako ng energy. Ano? Magkaroon ako ng energy dahil parang mahina yung ano ko. Pag pupunta ho tayo sa church, ay isipin ho natin na palalakasin ho natin yung iba. Nang makita natin si ate na nakakapagsuklay pa ba? Ha? Makita natin o mabati natin yung mga kapatid. Kasabay ho noon ng pagpunta sa church at doon dahil yun hong church ay pamilya. Pamilya ho ba yung turing nyo sa iglesia? Amen? Pamilya ho yun. Yun ho ito yung pamilya na bagamat hindi ho tayo talaga isinilang na magkakapatid sa laman, pero alam ho natin na tayo ay magkakapatid sa Panginoon. Di ba? Hindi ko ho kayo kilala before, hindi ko ho alam na ganoon. Pero salamat ho sa Panginoon. Ha? Yun hong church ay hindi para tayo ay mag-charge. Hindi ho. Kaya ho tayo pumupunta sa nagsasama-sama ay para palakasin yung iba. Dahil kasabay ho noon na nagsusumikap tayo na pumupunta rito, ay lalakas din po tayo. Dahil alam ho natin na pupunta tayo doon sa pamilya na masaya ho tayo. Amen ho. Diba? Masaya ho tayo. Masaya ho tayo pag nasa church. At mas masaya ho tayo pag nagkainan na. Diba? So, yun ho yung nais ng bawat isa. Yun ho yung paglilingkod sa kapwa. Ha? Nakita mo yung ali, yung habang naglalakad ka, ay alam mo na namamalimos na talagang alam mo naman na wala. Alisin ho natin yung default na, ay hindi, sindikato yan. Sindikato, hindi na nga malakalakad si Lola, sindikato pa. Ha? Tulungan ho natin. Tulungan natin sila. Na yung abot ng makakaya natin. Dahil yung sindikato, nandoon ho yun sa mga sa mga lugar na talagang kung sa sa military ay naka-formation. Na paghinto ng sasakyan, pak. Ha? Na may kargang bata na pinaiinom ng masarap na gatas para laging tulog. So, yun ho yung sindikato. Pero pag nakita niyo si tatay na alam nyo naman na yung sitwasyon niya, nabagyada na siya makalakad, kung may tutulong ho kayo, itulong nyo. Alisin nyo ho sa kausipan nyo yung, ay, sindikato yan. Sindikato ay, baka hold upin ako niyan. Ma-hold up ka pa noon, mahina na nga. Yeah. So, yun ho yung pagtulong sa kapwa. Alisin ho natin na baka sa pagtulong ko, ako pa ang may masamang mangyari sa akin. Hindi ho ganun. Yun ho yung dapat na meron yung Kristiyano. At paano daw ho yung paglilingkod sa iglesia? Hindi yung paglilingkod sa iglesia ay parang ang tingin natin sa sarili ay kailangan ako sa church. Wag na, parang importante ako sa church. Hindi ho. Yun hong church ay pamilya. Diba? Yun hong church ay doon tayo nagsasama-samang magpalakasan.
Na? Yun hong church ang gumagawa sa atin, hindi ho tayo ang gumagawa sa church. Siya ho yung humuhubog na makarinig man tayo ng maaaring sumugat sa ating mga puso, ay hindi ho yung dahilan para maghinanakit ho tayo. Maaaring sumugat, pero hindi ho yung dahilan. Kundi yun ay mga kaparaanan upang tayo ay mas maging matatag at mas magsika pa na tayo ay lumapit sa Panginoon at maglingkod sa kapwa at doon sa iglesia. Sabi diyan, palakasin natin ang loob. Ano daw ho? Palakasin natin yung loob ng bawat isa. Ha? Pag nakita mo yung kapatid na malungkot, kumustahin mo. Ha? Huwag mo namang ikwento yung mga problema mo. Ikwento mo yung biyaya ng Diyos na sa kabila ng kawalan ay nandito pa tayo na binigyan niya ng buhay. Di ba? Iyon ho yung pagpapalakas, lalo na daw ho yung nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Alam nyo ho, noon, ang feeling ng mga mananampalataya before, ay alam nila na maaring dumating na ang Panginoon bukas. Ano? Kasi ho, yun yung nararamdaman niya nila, na ginagawa nilang lahat, yung kanilang gagawin na magpuri sa Diyos, dahil lang alam nila, yun ho yung parang nakalagay na at nakaukit sa kanila na ay darating na ang Panginoon. Kaya all out ho yung ginagawang paglilingkod, ginagawang pagsamba sa Panginoon. Sabi nila, dahil alam nila darating na ang Panginoon. Ano? Kaya dapat yung Kristiyano, nung una tayo makakilala sa Panginoon, kahit kunin na tayo bukas No? Lord, I love you. Pwede na. Dahil nakakilala na ako. Pwedeng bukas. Kaya lang nang tumagal. And I praise God, And I praise God doon sa nagsusumikap tayo na tayo ay makabalik sa Panginoon. Nagsusumikap tayo na sa kabila ho ng buhay na ito, ay tayo ay nandito at sama-samang sumasamba sa Panginoon. Kaya po dyan, nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Sabi nga kanina, laging isipin natin, ay baka bukas dumating na yung Panginoon. Kaya all out siya na ibibigay niya yung nais niyang paglilingkod at pagsunod sa Diyos. Sabi po, gisingin ang damdamin ng isa't isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Paano ba ito maisasagawa? Ipakita ho natin yung tunay na pagmamahal sa isa't isa. Yung true love. Yung pagmamahal na walang pagkukunwari. Iyan ho ay maisasagawa natin kung iyon ho yung pagmamahal na meron tayo. Huwag kaliligtaan ang mga pagtitipon. Ano po ang nagagawa ng pagtitipon sa iglesia? Kung hindi ho naman kayo nararatay dahil doon sa sakit, o kung hindi talagang may pangangailangan ng inyong katawan, sumamba na ho kayo dito ng face-to-face. Ano? Kung, kasi ho, yun ho ay kailangan na niyang gawin upang maramdaman mo yung nararamdaman ng iba. Diba? Yung maramdaman mo, yung nararamdaman ng mga kapatid. Dahil kung nandun ka lang sa harapan ng TV o ng computer, hindi ho sapat. Kaya ho yung paanyaya na ngayon na may panahon na upang sumamba ng sama-sama, magsikap na ho tayo na nagawin yun. Bakit nung wala yung pandemic, wala yung Zoom, nagsusumikap tayo. Ay nung magkaroon ng pandemic, nagkaroon ng Zoom, kahit malakas yung katawan, kahit na kaya natin, ayaw. Kasi may Zoom naman. Diba? Pagsikapan ho natin na gawa natin ng paraan sa sarili natin na makapunta tayo kung hindi naman talaga tayo nakaratay. Magpalakasan at magpaalalahanan. Magpaalalahanan po tayo. Wala hong perpekto. Wala hong sinabi na ang kakilala ko lahong yung perpekto Mayuga na classmate ko. Kasi ang pangalan niya perpekto, apelyido niya Mayuga. So wala ho. Kailangan ho ng isa ng bawat isa ng pagpapaalala. Kailangang baguhin, itigil ang pag-iisip na maaring manalangit at humiling sa Diyos ng walang tamang pagsalang-alang. Sa halip, magsuri, maglinis sa sarili sa pamamagitan ng Panginoong Hesus at pumasok doon sa kabanal-banalan at mamagitan at manalangin. Huwag sumimba lamang. Diba? Yung sinasabi na kanina, ay okay na, nakasimba na ako . Di ba ka yung
pangalan mo ay nandyan, nakaukit na sa upuan at hindi mo na alam kung anong nakaukit doon sa kabila, huwag sumimba lang. Sa halip, makipagkapwa sa mga kapatid na nasa iglesia upang mapalakas ang loob nila at mapatibay sa pananampalataya. Pahalagahan ng higit ang pakikipagtipon, hindi lamang kapag madali itong gawin, kundi lalo na kapag mahirap. Huwag tayo sasamba dahil komportable lang tayo. Sumamba ho tayo, lalo na kung mahirap yung pagkakataon na atin pong nararanasan. At sisiguraduhin ho sa'yo, sisiguraduhin na iba yung joy na mararamdaman nyo. Huwag ko kaya yung sisimba na, ay okay ako relax ako, punta ako ng church. Hindi ako sasamba kasi ang dami kong nararanasang problema, ganito. Hindi ho naman mauubos yung problema. Hindi ho maruubos yung mga suliranin na nandyan. Kaya lang, kahit mahirap, magsisikap po tayo, mga kapatid. Paano nga po ba mapapangalagaan ang ating pananampalataya? Magpakatatag tayo sa ating pag-asa sa mga pangako ng Diyos. Hebreo 10 verse 23, magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag nang mag-alinlangan pa sapagkat ang nangako sa atin ay, daw ho, maaasahan. Maaasahan ho yung Diyos. Hindi katulad ng tao na kapag nag-promise ay posibleng bukas ay mabago. Yun yung tao. Pero yung Diyos na meron ho tayo ay maaasahan ho siya. Anuman ang kalagayan, anuman ho yung nararanasan, maaasahan ho siya. Yung Diyos na meron ho tayo. Kaya dapat, anong dapat natin gawin? Magpakatatag at huwag mawawalan ng pag-asa. Huwag mawawalan ng pag-asa. Kasi, yun ang buhay dito, kapag labas natin, whether you like it or not, ay yun na ho yan. Madubing kapaligiran, di ba? Magulong daraanan, di ba? Yun ho yun eh. Hindi po papunta sa maganda yung mundo na to. Alam na ho natin dapat yun na itong mundo na to ay papunta doon sa distraction. So, alam ho natin na yung nangako sa atin ay tapat, kaya alam natin na meron tayong buhay na pag-asa sa Diyos. Yung buhay na pag-asa na yun, yung lagi nating ilagay doon sa puso at isipan natin. Imagine na yung lugar na pupuntahan mo ay yung lantay na ginto, Yun hong lantay na ginto, yung kalsada, doon ho sa pangako ng Panginoon. Hindi katulad sa atin na lubak-lubak, tagpi-tagpi. Maaring sasabihin natin na weird, Baka sasabihin nyo na weird yung mga nabagay na yun. Hindi ho. Ang sinasabi ho ay yun ho yung pangako ng Diyos sa bawat isa sa atin na mararanasan ng bawat isa sa atin yung pangako na yun kung tayo ay magpapatuloy hanggang sa huling hininga ng buhay na meron tayo sa Panginoon. Hindi pwedeng sabihin na kay Kristo ka pero nasa iba ka namang lugar. Araw ng linggo, nayaya ka dahil dumikit ka sa tropa, bigatin to. Yun, bigatin niya kahit linggo kasama ka. Naiwan yung pagsamba sa Panginoon. Yun ho yung mga bagay na maaaring maglayo. Napangasawa mo nga yung beauty queen noong 2022. Puro naman pasakit at silosa pala. Hindi mo na siya madala sa iglesia. Napahama ka. Pero asawa mo naman yung beauty queen na yun. Ibo-born again ko. Kaya lang, hindi mo naman kinaya. Huwag ka na lang mag-asawa ng beauty queen. Para kahit pa paano, hindi ka mahirapan. Umili ka na lang nung nandoon sa JF. Hindi ko sabing sa bangkal, napakarami hong JF. Elder? Kami po, huwag nang mag-aalinlangan. Dapat ho yung Kristiyano, wala ho siyang pag-aalinlangan sa buhay niya. Wala ho siyang pag-aalinlangan na siya ay hindi mararanasan yung pangako ng Panginoon. Sabi ko nga ho, marami ho talaga
kanina na marami ho talagang pagsubok, hindrances, pero sabi ho dyan, magpakatatag tayo. Dahil yung hong nangako na yon ay maaasahan. Mamuhay sa pananampalataya, sabi, pakibasa. Verse 32, alalahanin ninyo ang mga araw na nagdaan, kung paanong kayo nagtiis ng matinding hirap, matapos na kayo maliwanagan, ngunit hindi kayo nagpadaig. Kung minsan, kayo ang iniinsulto at pinapahirapan sa harap ng madla. Kung minsan naman, kayo ang umaalalay sa mga kasamahan ninyo sa pinapahirapan ng gayon. Dinamayan ninyo ang kasamahan ninyo na Dinamayan ninyo ang mga nakabilanggo at hindi kayo nalungkot nang kayo'y agawan ng ari-arian, sapagkat alam ninyong higit na mabuti at nananatili ang kayamanang nakalaan sa inyo. Kaya't huwag kayong mawawala ng pananampalataya sa Diyos, sapagkat dakila ang naghihintay na gantimpala para sa inyo. Kinakailangan kayo'y magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ninyo ang Kanyang ipinangako, sapagkat kaunting panahon na lamang, hindi na magtatagal at ang darating ay darating na. Ang matuwid kong lingkod ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya, ngunit kung siya'y tatalikod, hindi ko siya kalulugdan. Yun, alalahanin daw po yung mga araw na nagdaan. Kung paanong kayo'y nagtiis ng matinding hirap matapos na kayo'y maliwanagan. Ngunit hindi kayo nagpadaig, ano? Yun yung sinasabi natin kanina. Alam natin, yun yung dati na pinanggalingan natin na reliyon, kung saan ay doon din ho ako kabilang. Akala ko ho, yun na yung tama, di ba? Na kapag napadaan ka sa simbahan na may malaking building, ay pagka nakapag-sign of anything ka, ay ayos na. Kahit galing sa palengke. Ha? Dadaan na ako kasi nasa palengke na ako eh. Padaan sa simbahan. No? Ay, dadaan na siya. Pero, ayun ho ba yung pagsamba, no? At yun ho yung mga panahon na yon na meron ho tayo ay napagdaanan na natin. Kaya, ito hong meron ho tayo na pananampalataya sa ngayon, na bagamat marami nga hong pagdadaanan ay pagsikapan ho natin. Pagsikapan ho natin na tayo ay mamuhay ng ayon sa pananampalataya. Sabi dyan, kinakailangan ano daw ho? Magtiis. Doon sa verse 36, kinakailangan kayo magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ninyo ang kanyang mga ipinangako. Wala akong sinabi na kailangan maging masagana kayo. Kailangan laging maging masaya kayo. Wala akong sinabi doon. Ang sinabi, kailangan kayo'y magtiis. May pagtitiis. Hindi ho talaga para kang nakatuntong doon sa isang magandang lugar, yung buhay Kristiyano. Nandyan ho yung pagtitiis. Sabi niya, masunod nyo lamang ang kalooban ng Diyos at matanggap ninyo yung kanyang mga ipinangako. Kung wala hong pagtitiis, siguro, hindi natin mararamdaman kung ano talaga yung hirap ng isang buhay mananampalataya. Kaya kailangan niya na magtiis. Sabi po dyan, huwag kayong mawawala ng pananampalataya. Panghawakan ho ninyo yung pananampalataya na meron at kaloobang Diyos sa bawat isa ho sa atin. Sabi po, sapagkat kaunting panahon na lamang, hindi magtatagal at ang darating ay darating na. Yung matuwid kong lingkod ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang matuwid na lingkod ay mabubuhay sa pananampalataya. Ngunit, sabi po riyan, kung siya'y tatalikod, hindi ko siya kalulugdan. Sino raw ho yung hindi kalulugdan? Yung tatalikod. Diba? Kaya ho, wala hong pagkakataon at wala hong paraan o walang daan para yung isang Kristiyano ay tumalikod sapagkat ibinigay na ho at ipinagkaloob na ng Diyos yung lahat ng kaparaanan upang maging matatag ho tayo. Hindi ho kulang. Kaya lang, sabi ho dyan, may mga pagtitiis. Hindi pwedeng nasa bed of roses. May mga pagtitiis ho siya na mararanasan. Para daw ho para masunod yung kalooban ng Diyos.
sapagkat kung kayo'y tatalikod, hindi ko kayo kalulugdan. At yun daw hong mabubuhay sa pamamagitan ng ang matuwid daw hong lingkod ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. So, panghawakan ho natin yun. Panghawakan ho natin yung biyaya ng pananampalataya na meron ho tayo. Alalahanin ang mga nakaraang paglilingkod. Kung naglilingkod ho tayo, pilitin ho natin na balikan yung mga paglilingkod na yon. At yung paglilingkod na yon ay sikapin na siya ay magpapatibay at magpapatatag noong ating pakikiisa doon sa iglesia na kung saan ay nandun ho tayo. Umasam sa gantimpala mula sa Panginoon. Yan hong Kristiyano ay dapat iniisip niya na hindi lang siya ligtas. No? Hindi lang ho dapat na yung default mo ay okay na to, ligtas na ako eh. Dapat ho ay may inaasam siya na nagantimpala sa Panginoon. Ha? Eh yun hong politiko, ang kanyang term ay pagpresidente, isa lang. Ha? So yun hong, I think yung senador ay isang 2 term na 6 na taon. So, napakadali lang ho nung tagumpay na yon. Kumpara doon sa gantimpala na ipagkakaloob ng Panginoon. Ha? Kasama yung bawat isa sa atin na maghahari na kasama ng Diyos sa pangwalang hanggan. Ano? Magtiis kung kailangan upang masunod ang kalooban ng Diyos at makamtan ang kanyang pinangako. Yun yung sinabi natin kanina, magtiis ho tayo. Hindi ho madali, pero ang magtatagumpay yung nagtitiis doon sa kabila ng kanyang mga hinaharap sa araw-araw. Umasam sa pagbabalik ng Panginoon upang huwag tumalikod. Dapat ho alam natin na babalik ang Panginoon. Hindi ho yung sana ginawa na lang ng Lord. Pwede kaya kung, November 21, 2024, 6 months before ako dumating, ay mag-repent na kayo. No? 6 months before. So, pwede kaya? Pwede. Pwede kung gawin ng Panginoon yun. Makapangyarihan ho yung Diyos eh. Pwede kaya na pag may karamdaman ka ay pag nasabi ng doktor na ito, ay pupunta ka lang sa isang drugstore at yun ang kagalingan. Matik na. Kagalingang espiritual. Bibili ka ron. Pwede kaya? Pwede. Pwedeng gawin ng Panginoon dahil makapangyarihan siya. Ha? Kaya lang hindi ho yun ang ginawa niya, kundi binigyan ho tayo dinala ho tayo saan? Dinala ho tayo sa iglesia, nandoon ho yung mga pastor, nandoon ho yung mga kapatiran, yung mga ates, yung kuyas, yung Biblia, na magiging kaparaanan upang tayo ay manatili doon sa ating pananampalataya. No? Pwede sana yun na darating ako 6 months before 2024. Di ba? Pwede sana kasi ready yung tao. Lahat sila magre-repent. Instead, hindi ho. Ang ibinigay niya ho, yung iglesia na kung saan ay kabilang tayo, binigay niya ho yung bawat isa na katabi nyo na magpapatibay. Nakasakasama natin doon sa pagtataguyod ng iglesia na ipinagkatiwala niya ho sa bawat isa po sa atin. Umasam ho tayo. Umasam na babalik at babalik ang Panginoon. Babalik ho siya. Pangatlo, paano nga ba mapapangalagaan ang ating pananampalataya? Panatilihin natin ang banal na pagkatakot sa ating Diyos. Yun hong takot ay baka natatakot lang tayo dahil dumaranas tayo ng mga ganitong sitwasyon. Ang banal na takot ho ay alam natin na ang Diyos ay mabuti at banal. Sabi po riyan, pakibasa. Verse 26, matapos nating malaman at tanggapin ang katotohanan at sadyain pari nating magkasala, wala nang handog na maialay para sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ang naghihintay na lamang sa atin ay ang
kilakilabot na paghuhukom at ang naglalagablab na apoy na tutupok sa mga kaaway ng Diyos. Ang mapatunayang lumabag sa kautusan ni Moises, batay sa patotoo ng 2 o 3 saksi, ay walang awang pinapatay. Gaano kabigat sa akala ninyo ang parusang nararapat sa taong humamak sa anak ng Diyos, lumapastangan sa dugong nagpatibay sa tipan at nagpabanal sa Kanya, at lumait sa mapagpalang espiritu. Sapagkat kilala natin ang nagsabi, akin ang paghihiganti, ako ang magpaparusa. At siya rin ang nagsabi, hahatulan ng Panginoon ang kanyang bayan. Kakilakilabot ang mahuhulog sa kamay ng Diyos na buhay. Thank you. Panatilihin natin ang banal na pagkatakot sa ating Diyos. Sabi po diyan, tapos daw pong malaman at tanggapin yung katotohanan, at sadyain pa rin natin ang magkasala, wala nang handog na may aalay pa para po sa ikapagpapatawad ng kasalanan. Kung yung isang sinasabi na siya ay Kristiyano at patuloy na siya ay ang naglulublob doon sa amin sa Batangas, yung lubluban ng kalabaw. Kung patuloy siya na matapos niyang malaman at tanggapin ang katotohanan at sadyain marin niya na magkasala, wala nang handog na maialay pa para sa ikapagpapatawad ng kasalanan. Sabi diyan, yan hong nababinabanggit ay siya ay mananampalataya na. Bakit? Sabi, nalaman niya na at tinanggap niya na yung katotohanan. Pero, nagpapatuloy pa rin siya doon sa buhay na ginagawa niya. Wala na raw hong handog na maaari ka pang ialay para sa ikapagpapatawad ng kasalanan. Sabi diyan, ano daw hong naghihintay? Naghihintay na lamang ang kakilakilabot na paghuhukom at naglalagablab na apoy na tutupok sa mga kaaway ng Diyos. Hindi ho pwede na once saved is always saved. Na sasabihin mo save ka, pero save ka. Ang pinaka mabilis na sagot kung save ka ay kung nasa Panginoon ka. Save ka. Sigurado ka. Ay paano kung sa panahon na yun ay wala ka? Ba? Ano sasabihin mong save ka? Kahit sino, isa lang ho yung tanong. Pag may nagtanong sa inyo, tama ba yung once save is always save? Save ka kung nasa Panginoon ka. Kung wala, ang mapatunay, sabi po dyan, ang mapatunayang lumabag sa kautusan ni Moises, base sa patotoo ng 2 o 3 saksi, ay walang awang pinapatay. Yan ho yung mga pangyayari noong panahon na yon. Kapag napatunayan na siya ay lumabag sa kautusan ni Moises, may 2 o 3 saksi ay siya ho ay pinapatay. Ay lalo na, gaano pa daw po kabigat yung sa akala ninyo, yung parusang nararapat doon sa taong humamak sa anak ng Diyos at lumapastangan sa dugong nagpatibay sa tipan at nagpabanal sa Kanya at lumait sa mapagpalang espiritu. No? Sinasabi natin na Kristiyano tayo, pero ito pa rin yung pa rin yung buhay na meron tayo. Sinasabi natin na nagbago na ako, mabuti na ako, pero iyon pa rin yung nakikita sa atin. Dapat to yung meron na yung Kristiyano ay alam niya na talaga yung tunay na magpatawad. Alam niya na yung tunay na mag-forgive. Yung Kristiyano ay, bagamat may mga samaan ng loob, ay kapag iniharap mo yung salita ng Panginoon, madali na lang. Hindi na matahaba yung usapan. Kasi Kristiyano, hindi na dadalhin yung problema doon sa barangay. Kaya ho sinasabi sa kanila yan, na yung Kristiyano dapat sinabi sa iyo na ito yung sinasabi ng Biblia. Dahil kailangan magkasundo kayo at makitaan tayo ng pagmamahal, madali na lang. At wala hong problema sa iglesia na hindi mahirap irisolba kung tunay na nagmamahalan buo ang bawat isa. Madali lang irisolba na sumama yung loob mo sa kapatid. Maya-maya, wala na ho yun. Pagkatapos na yun ay mapapatawad na natin at kakalimutan na natin yung mali nating nakita. Yun ho yung dapat na meron yung iglesia. Hindi ho siya mahirap
Hindi ho mahirap yung mag-forgive. Napakadali lang sa kanya. Dahil alam niya na siya ay pinatawad ng Diyos. Ha? Imagine ho kung yun yung hirap na daranasin natin, ay yung dinanas ng Panginoon. Kung minsan na napagod lang tayo sa paglilingkod, parang ang laki na ng kawalan. No? Kaya ako ho, to be honest, pagka napapagod ako, sasabihin ko lang sa sarili ko, pagod lang yan. Lilipas din yan. O, dumarating ho yun. Dumarating ho yung mga pagkakataon na yun. Kaya lang wala ho magsasabi kundi ako mismo. Hindi yun dahilan para hindi ka maglingkod yung pagod. Ha? Yung hirap. Hayaan nyo lang yun. Dadaan at dadaan yun. Yung hirap na yun. Hindi komportable. Talagang hindi komportable. Kaya lang, dapat ho nating pagtiisan. Sabi diyan, yun daw hong gaano kabigat sa akala ninyo yung parusang nararapat sa taong humamak sa anak ng Diyos na lumabas tangan sa dugong nagpatibay sa tipan at nagpabanal sa Kanya. Kaya dapat hong makita doon sa Kristiyano yung buhay na nais ng Panginoon. Sa araw-araw ho ng buhay ay wala hong Kristiyano hindi nasusubok. Sa bawat taon, sa bawat panahon, nasusubok tayo ng pamilya, nasusubok tayo ng kaibigan, nasusubok tayo ng mga kasamahan natin sa trabaho. At minsan, nasusubok ko tayo mismo doon sa iglesia. Di ba? Kaya lang, maging matatag ho tayo. Sapagkat kilala natin na nagsabi, akin ang paghihiganti, ako ang magpaparusa. Sa Kanya ho yung revenge, hindi ho sa atin. Kung dumating ho yung akala nyo na api kayo, akala nyo na agawan na kayo ng lahat ng to, alalahanin nyo ho yung magbibigay yung maghihiganti para sa inyo. Yung Diyos na mabuti. Sabi po dyan, lumait sa mapagpalang espiritu sapagkat kilala natin na nagsabi, ang akin ang paghihiganti, ako ang magpaparusa. Paano yung lumait sa banal at mapagpalang espiritu? Paano ho mai-justify yan? Kaya sasabihin natin, paano kaya ako nagkasala? Hindi ko naman nilait yung espiritu. No? Kung tayo ho ay patuloy na nandoon sa kabilang side ng buhay. Kung sa kabila noon na tayo ay nakakarinig ng mga aral, ng mga pagtutuwid, ay nandoon pa rin tayo sa kabilang side. Isa ho yun sa paghamak doon sa mapagpalang espiritu. Sabi ko nga kanina, hindi ho madali ang magpatawad. Hindi ho madali ang yung sugat kung nasugatan ho tayo. Kaya lang tayo ho na mga Kristiyano ay dapat na napaka-easy lang nun. Napakadali lang. Dahil yun ho yung dapat na maipakita natin sa bawat isa na nandito, na tayo ay tunay na mga anak ng Diyos. Babala kung tatalikod, matapos na palakasin ang kanilang loob sa mga katotohanan ng pagiging Kristiyano at sa mga pangakong gantimpala at kabutihan ng Diyos, sila naman ay binabalaan ng mariin ng sumulat. Kung sa kabila ng lahat ng ginawa ng Diyos, upang sila ay maibalik at mailagay sa landas ng Diyos, na siyang nararapat at pagkatapos sila ay tumalikod pa, wala na silang maasahan pa kundi ang kahatulan ng Diyos na darating sa kanila. Matapos daw pong palakisin yung loob ng yung katotohanan ng pagiging Kristiyano, ay sa dumating sa kanyang buhay ay tumalikod pa rin siya. Nakakalungkot. At kaya ho, dapat na yung Kristiyano ay magsisikap siya. Magsisikap siya na nandoon ho siya na kasama yung bawat isa na magpatatag doon sa kanyang pananampalataya. Hindi ho pwede na ipagwalis yung isang perasong tinting lang. Na nakukuha nyo ho? Hindi nyo ho pwedeng, na Kristiyano ako na
Hindi ako kabilang doon sa iglesia. Malabo ho 'yun. Dapat ho ay tayo bilang kabahagi ng iglesia ay ang bawat isa ho sa atin ay kasama kasama doon sa mga naisin at sa plano ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Mahirapan ho yung sasabihin niya na yung pagkarating mo ng church ay nagmamadali ka na, no? Yung sabi mo ang tagal naman ng preaching, ano? Mahigit 1 oras na. No? Tapos halos madapa-dapa ka paglabas. 2 oras lang naman. Ipagpalumagay na natin na 3 oras, di ba? Sa tingin ho natin ay malaking oras 'yon nakawalan sa buhay natin. Hindi ho. Kailangan ho na magsakripisyo. Sanayin ho natin yung buhay natin na nandoon lagi na pag-alis pa lang natin ng araw ng linggo dito sa pansamantalang lugar na pinagdarausan natin ng pagsamba ay naroon na uli yung kasabikan natin na sa susunod na linggo ay nasanabik ako na makita ko uli si ate, si kuya. Hindi pa natatapos yung benediction ay nagkukumahog na tayong umalis. Bakit pag sine? 2 oras, 3 oras parang ang bilis. No? Parang hindi ko naintindihan. Ang bilis naman. Bakit ho ganun? Pero pag sa pagsamba sa Diyos ay nagmamadali. Wala naman ho sa JF Bangkal, no? Naniwala ko kayo sa akin. Wala ho sa JF Bangkal. Nasa iba ho yun. So, wala ho sa JF Bangkal. Mga babala sa Hebreyo, sabi po dyan, wala nang handog pang maiaalay ang Diyos para sa ikapagpapatawad ng kasalanan maliban sa alay na Panginoong Hesus. Wala na hong iaalay pa. Tapos na ho yung pag-aalay. Tapos na ho yung inialay ng Diyos yung buhay niya at ang isa na lang ho yung event na darating, yung paghukom. Yun na lang ho yung event na yan. At sabi ho, buhay man tayo o patay, dapat kasama ho tayo doon. No? Kasama ho tayo. Magsisikap ho tayo. Mananatili ho tayo dito sa iglesia na sama-sama. Dumating man tayo sa oras na yon. Kapahamakan na naglalaglab na apoy naghihintay sa mga tatalikod na inihanay sa mga kaaway ng Diyos. Kapahamakan daw po yung mararanasan ng mga tatalikod. At saan daw po sa ihahanay? Doon daw po siya sa ihahanay sa mga kaaway ng Panginoon. Imagine na nakakilala tayo, umabot yung 10 taon o 15 taon na pagiging Kristiyano, pagdating ng after 21 years, tumalikod. Sayang, di ba? Sayang ho yung mga bagay na yun. Kaya ho, wala hong ulit-ulitin ko at naninikluhod ho ako sa inyo. Huwag ho kayong tatalikod. Paulit-ulit. Paulit-ulit ho. Huwag ho kayong tatalikod. Ang pagtalikod ay paghamak sa Panginoong Hesus, paglapastangan sa tipan, at paghamak sa banal na Espiritu. Kapag tumalikod, hahatol ang Diyos kahit na ang mga ito ay nagiging bayan niya. Kahit ito naranasan na natin yung pagiging bayan ng Diyos. At yun yung kanyang bayang Israel na unang nakaranas ng pangako ng Panginoon, ay maging siya ay hahatulan ng Diyos. Ang pagtalikod ay kapahamakan. Sabi po dyan, kailangan kayo magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ninyo ang kanyang mga, ano daw po yun? Mga ipinangako. Sapagkat kaunting panahon na lamang, hindi na magtatagal at darating na ang matuwid kong lingkod ay mabubuhay saan? Saan daw po? Saan mabubuhay yung mabuting lingkod? Mabubuhay sa saan? Sa pamamagitan ng pananampalataya. At ngunit kung siya'y tatalikod, hindi na. Sino daw hindi kung tumalikod? Hindi na siya kalulugdan. Ngunit hindi tayo, ito yung binasa natin kanina, ngunit
Hindi tayo kabilang sa mga tumatalikod at napapahamak. Hindi ho tayo kabilang doon. Habang nandito tayo, habang nagsisikap tayo na ah, ah, lumapit sa Diyos, nagsisikap tayo na magpakumbaba sa Diyos sa anuman yung mga pagkukulang natin, hindi ho tayo kasama doon sa tumatalikod. Ano? Kabilang at napapahama, kundi sa mga mananampalataya at naliligtas. Kasama ho tayo ron. Kasama pa ho tayo. Kaya lang, babala ho ito. Babala na maaari na yung palang Kristiyano sa kabila ng tagumpay ng kanyang buhay pananampalataya at tagumpay ng kanyang karera dito sa mundong ito ay maaari na maranasan niya pa rin yung tumalikod sa Panginoon. Hindi, sabi po dyan, yun daw kung nagpapatuloy ay sa pananampalataya ay naliligtas. Paano nga po ba mapapangalagaan ang ating pananampalataya? Patapos na ho tayo. Una, magpatuloy tayo sa paglilingkod sa Diyos at sa kapwa. Patuloy ho tayo na maglingkod sa Panginoon at sa kapwa. Diba? Yun yung mga asawa natin. Kung minsan makukulit, pero pinagtitiisan ho tayo. Tayo, ha? Tayo pala yung makulit. Minsan pinagtitiisan tayo. Yun yung mga anak natin na kung minsan na gusto mo ng kutongan. Diba? Hahanap pa rin ho tayo ng magandang avenue upang hindi dumating sa ganung puntos. Dahil mahal ho natin yung yung Diyos at yung pamilya na kung saan ay ibinigay ho at pinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. Maglingkod ho tayo, yung kapwa. Sabi ho natin kanina, huwag niyo umalis ho kayo doon sa sitwasyon na sindikato. Sindikato, sabi ko nga, di ba, hindi na nga makalakad, magsisindikato pa. Tumulong ho tayo. Kapag nakita nyo na alam nyo naman na hirap sa buhay, kung hindi nyo ho mabigay ng diretso dahil ito lang ang meron kayo, nandyan ho yung mga offering na form para maisabi nyo na ito ho ay para sa compassion fund. Diba? Tumulong ho tayo. Magpakatatag tayo sa ating pag-asa sa mga pangako ng Diyos sa atin. May pangako ho yung Diyos. Yun ho yung laging asamin natin, yung pangako ng Diyos na yun. Maaring kapag lumalapit tayo sa Diyos, ang gusto natin ay, Lord, sana bless mo ako, no? Sana magkaroon ako ng mga bagay na to, bagong cellphone, bagong boyfriend, joke lang ho yan. Yun ho yung mga material na bagay lang. Ano? Yun hong maaring maranasan natin yung buhay na yon. At maranasan nyo man o hindi, magpakatatag ho tayo doon sa pag-asa na pangako ng Panginoon. Tandaan ho natin, ito yung mundo na ito ay subject for distraction. Wala hong igaganda to. Wala hong igaganda ito dahil pabago-bago ho yung mamumuno. Pabago-bago ng agenda, pabago-bago ng gustong mangyari, kanya-kanya ho ng mga naisin. Pero iisa laang ho ang may tunay at tapat na agenda, yung Panginoon. Yung makasama ang bawat isa sa atin. At maligtas ang bawat tao. Yun ho yung may tapat lamang na agenda. Panatilihin natin ang banal na pagkatakot sa ating Diyos. Yun hong pagkasasamba tayo ay hindi dahil mag-charge lang tayo. Sabi ko nga ho kanina. Hindi yung pupunta tayo dahil parang dry. Parang dry ako eh. Gusto kong pumunta ng church. Hindi maliligo ka pagdating dito dry eh. No? Kailangan ho na pupunta tayo sa church dahil mahal natin yung Panginoon. Mahal natin yung bawat isa na katabi nyo ngayon. Yun ho yung magdadrive. Hindi pupunta sa church dahil binless ako. May bago akong sapatos. Gagamitin ko muna para sumimba. No? Meron, dati ganun eh. Sinong ganun ng bata, taas ang kamay, bibigyan ko ng 500. Joke lang. Di ba? Nung mga bata noon, pagbago sapatos, gagamitin niya muna talaga sa
Kahit malayo sa amin ho, ang bayan ay siguro na sa mga 10 kilometers, ano? Ay pag walang jeep, ay gasgas yung sapatos mo bago ka makarating doon sa simbahan, ano? So, hindi ho yun yung nagdadrive. Nagdadrive yung pag-ibig sa Panginoon. At uulitin ko, yung pag-ibig sa bawat katabi nyo na nandito ngayon. Yung pag-ibig sa mga kapatid natin na nasa Zoom. Kami po rito, nalulungkot isipin sa kabila ng mga pagpapala at pamamanhika ng sumulat. Yun ho yung sulat ng mga apostol doon sa mga Hebreo. Hindi na panatili ang mga Kristiyanong ito. Sila na kung saan sinilang ang pananampalatayang Kristiyano ay tumalikod at malamang na marami ay napahamak. Patotoo na kahit gaano tayo katatag, naroon lagi ang, ano daw ho yun? Naroon lagi yung panganib. Na malamig, matakot, manawa, tumalikod at mapahamak. Nandun daw ho lagi yun. Pero pag darating yun, 5 minutes, maaga pa. Ayun, ay biglang na-traffic. Wala, late. Nagkukumahog. No? Nagkukumahog na makaabot daw sa praise and worship. Di ba? Habang tayo ay naririto sa kasalukuyang daigdig, kailangang ipaglaban ng pananampalataya. Makiisa, saan daw ho? Makiisa sa gawain ng Panginoon, magtiis, digmain ang mga kaaway ng Diyos sa pananampalataya. Sa ganitong paraan, lamang tayo makakapanatili at umasam at sa dakong huli ay makamtan ang sa atin ay ipinangako. Yun ho yung nais ng Panginoon. Na sa dakong huli ay tayo hong lahat, walang maiiwan. Tayo hong lahat ay mararanasan ang pangako ng Diyos. Yun ho yung tunay na agenda ng buhay. Pag tinanong nyo, yun lang ang tunay na agenda ng buhay. Anong agenda mo sa buhay? Pag sinabi mo, baguhin mo na. Yung makasama ng Diyos doon sa kanyang mga ipinangako. Ano? Hindi yung agenda natin ay ito. Dapat at the age of itong edad na ito ay successful na ako. Pwede naman. Pwede naman. Kaya lang ay di maari na kasabay noon ay sikapin natin na asamin na sa dangkang huli ay makamtan yung mga ipinangako ng Panginoon. Yun ho yung agenda. Yun ho yung lagi dapat na nagdadrive sa tuwing, sa bawat araw na ng buhay natin na unahin natin ay lumapit sa Panginoon. Upang sa pagharap ho natin doon sa buhay na ito ay may sandata na tayo na alam natin na matibay yung pundasyon. Matibay yung pundasyon na tinatayuan ho natin. Ano ho yung pundasyon na yun? Yung pangako ng Diyos na meron ho ang bawat isa sa atin. Kaya muli, mga minamahal kong mga kapatid, naninikluhod ho ako sa inyo. Huwag ho kayong tatalikod. Magsama-sama ho tayo, anuman ho ang hirap na mararanasan natin at daranasin pa natin. Magsama-sama ho tayo. Pagsikapan ho natin na tayo ay dat nga ng Panginoon na at dat nga niya na tayo ay namumuhay ayon sa kanyang layunin. At nandoon ho yung galak na tayo ay harap sa Panginoon at maghaharing kasama niya sa pangwalang hanggan. Magandang tanghali po sa inyo mga minamahal.